Okay. Wait ka lang. Happy Sabbath mga kapatid. Napakaganda ng topic ngayon. It's about obedience. Alam niyo mga kapatid, matagal ko na itong pinakikinggan na obedience. So much has been said about this topic. From the priesthood. Pero what would I say? Rather the question na gusto kong itanong, how to be obedient? Madali kasing sabihin, maging obedient, maging committed, maging loyal. Pero the next question is, how? Paano? So, sa dinami-daming topic about obedience, walang sinumang nagtalakay upang sagutin ang tanong na paano ba maging obedient? O sinasabi natin, dapat tayong maging obedient. Covenant. Dapat tayong maging loyal. Pero ang tanong, paano? Hangga't hindi nagiging klarado sa puso at isipan ng mga tao kung paano maging masunurin. Paano maging tapat. At hangga't hindi nasasagot yung bakit kailangang maging masunurin at bakit kailangang maging tapat, magiging walang saysay kapag hindi nasasagot ang dalawang yan. Walang saysay ang mga paulit-ulit na mga litanya tungkol sa obedience and loyalty. I tell you, and I address this question especially to the priesthood and to the officers. Palagi kong naririnig sa inyo ang obedience as you admonish and rebuke the kawan. Palagi kong naririnig yan sa inyong loyalty. Pero ang tanong ko sa inyo, paano maging obedient? Pakitanong yan sa sarili ninyo, mga priest at mga officers. At pagkatapos yung masagot sa inyong sarili yung paano maging obedient, paano ba gagawing maging masunurin ang inyong sarili? Ang sunod yung sasagutin ay bakit kailangan gawin yun? The how and the why. Tapos na kasi ang what eh. Alam na ng kawan. Kaya nga sila pumasok sa covenant. Kasi gusto nilang maging masunurin. Kaya nga sila nagpasakop sa covenant. Kasi naando na yung sinasabi nating submission. I want
everyone. No one is exempted. This time, to reflect on the question, how? Alam na natin what is obedience eh. Alam na natin yung what is loyalty. Alam na natin yun. Alam. Pero paano gagawin? At bakit kailangan gawin? Those two questions ang hindi ko pa naririnig na maituro ng priesthood. Maybe nababanggit pero hindi nabibigyan ng diin. And I want to see the implementation is starting from the priesthood themselves. As an example, bilang halimbawa, do not create the impression that I am castigating the priesthood. No. Ang sinasabi ko lamang is the priesthood should give emphasis. Kasi yun actually ang hinahanap ko sa behavior ng priesthood. Yun ang hinahanap ko sa behavior ng mga leaders. Yun ang hinahanap kong behavior sa mga CC, mga ACC. Paano nga ba maging obedient? Kasi hanggat hindi niyo alam yan kung paano. Paulit-ulit, sisimplang at sisimplang kayo na inong ikakalaglag. I will give you an example. Kapag may utos sa inyo, huwag mo itong bubuksan. Binigyan ka ng garapon. Correct, garapon. At nakita mo may parang masarap na pagkain sa loob. Pero ang bilin sa iyo ay huwag mong bubuksan. Ang iba, bubuksan yan. So there is now the violation. Sinabi ng huwag bubuksan eh. At rarason. Hindi ko naman kakainin eh. Obedient ako. May loyalty ako. Hindi ko naman kakainin eh. Aamuin ko lang naman eh. Pero, knock out ka doon sa huwag bubuksan. Regardless of your personal reason, ang instruction is huwag mong bubuksan, huwag mong buksan kahit ano pa ang rason mo. That is how to be obedient. In short, presence of mind. Hindi magiging obedient ang sino man na may pansarili. May pansariling nais. Sinabi ng wag mong bubuksan yan. Pero dahil sa pansarili niyang nais, binuksan niya. Inunahan niya ang instruction. Kaya hindi yan pinabubuksan kasi ayaw ipakain. Yun ang akala mo. Kaya naging self-righteous ka. Binuksan mo. Kasi ang rason mo, hindi ko naman kakainin eh. Aamuyin ko lang. Kaya nung ikaw ay sinita, palusot ka. Hindi ko naman kinain eh. Inamoy ko lang.
Remember, anong sabi sa'yo? Di naman sinabi sa'yo, huwag mong kakainin eh. Ang sinabi sa'yo is huwag mong kakainin, huwag mong bubuksan. Hindi sinabing huwag mong kakainin. Ang sinabi ay, huwag mong bubuksan. Kaya hindi ka pwedeng magrason bandang huli na hindi ko naman kinain eh. Binuksan mo. Bakit nagkamali ka dun? Kasi may pansarili kang nais. Gusto mong amuyin kasi eh. Diyan maraming nalalaglag sa inyo. Sabay iiyakan ako. I hate that. Presence of mind. Napakasimple ng mga instructions na mga ibinibigay. Napakasimple. Hindi komplikado. Kaya lang nagiging komplikado kasi pinapasukan ng sariling kuro-kuro yung instruction. Last time, it was Feast of Tabernacles. Ako at saka si Prime Senen, pinagkaisahan namin ang isang topic na dapat i-include. Ituro din. Yung tamang pananamit. Kailangan maintindihan ng mga tao, ganito pala. Kailangan turuan ang mga tao kung paano ipapaliwanag pag may nagtanong sa kanila na kayo ba'y mga Muslim? Dahil ganyan ang inyong kasuotan. So the instruction was, turuan sila kung paano sumagot. So what happened? Dumating doon sa punto, nagpatong-patong ang mga kuro-kuro hanggang dumating doon sa point na may nagdi-demo na sa harapan. Dumating doon sa punto na may nag-release na ng instruction na, huwag nyo nang susuotin yan. Ganito na ang susuotin, dapat ganito. Wala naman akong utos na ganun eh. Ang utos lang ay turuan ang mga kapatid paano sumagot. Presence of mind. Another. Meron akong instruction na ipinarelease. Paano ang flow, ang galaw ng tao during the Feast of Tabernacles, yung last day. So with that instruction in mind, bumaba ako, not the usual way, doon ako sa likod dumaan. At pagdating doon sa area kung saan ko dapat i-bless ang mga tao, wala doon ang mga tao. Kasi mali ang instruction. Mali yung pagpapatupad. Walang presence of mind. I gave an instruction. Walang itatayo na HOP na hindi ko alam. May nagtayo ng HOP. Hindi ko alam. Walang nakakaalam sa taas. At ang rason, isusurpresa daw sa akin. See, you have your own reasons. I have an instruction. Walang magsusulisit ng mga donations.
na hindi namin alam at walang pahintulot. Nilabag. Ang rason? Kasi para naman sa HOP eh. See? You have your own reason. I have an instruction. Kung saan kayo pinakamalapit na catchment during clustering, doon kayo magre-report. Kung ikaw ay mas malapit sa Sorsogon, doon ka mag-report. Napakasimple, di ba? Kung ikaw ay malapit sa Daet, doon ka sa Cam Norte mag-report. Napakasimple, di ba? Bakit nagkakaroon ng commotion? Bakit? Kasi ginagawa niyong komplikado ang instruction. Kayong mga nagpapatupad ng instructions. I have an instruction. Ang envelope na yan ay ipagkakatiwala sa iyo. May laman na sensitive files. Bakit mo ililik? Kasi you have your own reason. See? Pansarili. Pansariling nais ang kailangan nyong kontrolin. Kasi pag hindi ninyo nakokontrol ang mga pansarili ninyong nais, at kapag kayo ay nahuli nang nagpa-violate ng rules, magpapalusot kayo ng magpapalusot. Pero anong problema? Pansariling nais ninyo ang nagiging sagabal sa sinasabi ninyong obedience. So kung ako ang tatanungin ninyo, ano ang dapat matutunan ng kawan sa usaping obedience? Anong dapat unahin para maging obedient? Unahin yung ituro. Alisin mo muna ang pansarili mong nais. And that applies even to the enforcer of the rules. Mahirap kasi kung ikaw leader, kung ikaw ay sisi, kung ikaw ay priest, na may pansarili kang nais. Anong nangyayari? You distort the rules to please your own desire. Woe to you. Sa modern day politics, ang tawag dyan is vested interest. Alam niyo sa akin, hindi talaga ubra ang mga vested interest. I tell you, huwag na kayong magtangka, mapapahiya lang kayo. Meron dyan sa inyo na namumuro na talaga. I rebuke you in secrecy to protect you. One more. I will rebuke you in the presence of the whole assembly. Then I will fire you up. Namumuro na. I hate to do this.
I'm not happy to do this. But I need to purge. Local elections. I said, priesthood, huwag kayong makikialam dyan. Umalis kayo. Hindi ko sinabing priesthood, kayo ang mag-COMELEC. Hindi ko sinabing priesthood, kayo ang mag-poll watcher. Hindi ko sinabing priesthood, kayo ang tagabilang ng boto. Anong sabi ko? Huwag kayong makikialam sa election ng mga local chapters. Huwag ninyong i-impluwensyahan ang seleksyon ng mga leaders. Priesthood, napakasimple niyan. And then you preach obedience. Where is obedience? I have an instruction. Priesthood, wag niyong i-implementahan ang decision-making ng local, ng interior and local governance. That is yung chapters. Let them talk how to carry out their business. Lumabas ka dyan. Repeatedly. Violate. Then you teach obedience. Where is obedience? Puro lip service kayo. I don't want to keep this internal. Yes, I am rebuking the priesthood before the assembly because I do not tolerate irregularities. Lahat kayo. You teach obedience. Hindi ko nila lahat ang priesthood. Hindi ko nila lahat. Mga kapatid, huwag niyong aalisin ang tiwala niyo sa priesthood dahil hindi ko nila lahat. Marami din ang matitino. In fairness. I have an instruction. Alagaan ninyo priesthood. Mga priest, alagaan ninyo ang imahe ng priesthood. Dahil pinaghirapan ko ang priesthood na muling maibalik. Ingatan ninyo ang reputasyon at imahe ng priesthood. Ano ba yung mga nasa ulo ninyo? Di ba holy unto Yahweh? Hindi ba? Bakit may isang priest na nagsasalita na kinaiinggitan daw siya ng ibang mga priest?
At may mga nakarinig na kawan at nakarating sa akin. Ganyan ba ang pangangalaga ninyo sa imahe ng priesthood? Anong lumabas na reaction? May inggitan din pala sa loob ng priesthood. Priesthood is only one. Kapag isa sa inyo, dyan sa priesthood, ang nagsalita na kinaiinggitan ka, kabilang ka ng priesthood, ikaw din pala, isa ng inggitero. Namumuro kayo sa akin. This time, I rebuke the priesthood in the presence of all the assembly. I will never tolerate irregularities in the priesthood. I would rather dissolve you. Wasakin ko kayo. And I will never cover up any priest na gagawa ng hindi maganda. Wawasakin kita. Ayaw mong tumino? Ayaw niyong tumino? Wasakin ko talaga kayo. Pasensya na, kawan. I should be delivering a very nice message today. But I could not let this pass. Alam niyo kung bakit? While I rebuke the priesthood, I am saving them from abomination. That's why I could not let this pass. Kasi kung bulok ang priesthood, mabubulok ang kawan. I need to purify the priesthood. Kung hindi mapapurify, wasakin ko kayo. I tell you, wawasakin ko kayo. Don't challenge me, napatunayan yan. I can do that. Kung paano ko kayo ni-revive, I will reduce you to dust. You will be nothing. I tell you. Ako nang nakikiusap sa inyo. Huwag nyo akong pilitin na i-implement sa inyo something that is already at the corner of my mind.
I am about to do it. I'm warning you. Huwag tayong magpatamisan ng mga message. Of course, I'm not referring to Priest Hill. I'm referring to everyone, all priesthood. Huwag tayong magpatamisan. Huwag tayong magpagandahan ng mga sermon dyan. All of those will be hypocrisy. And I will not tolerate that. That is not the kind of priesthood I desire. Examinin niyo muna ang mga puso niyo. Hindi ba't pinaalalahanan ko kayo? Kadali nyo namang makalimot. Lahat ng ipinaalala ko sa inyo ay nakasulat na. Kadali nyong makalimot. The blessings to the kawan should flow through the priesthood. How can it flow? Through a priesthood that is distorted, impure. How? Paano? Hindi ba dapat priesthood kayo ang nagpo-pronounce ng blessing sa inyong kawan? When was the last time na binasbasan nyo ang kawan? Invoking the name of Abayahawa. When was the last time? Kailan? Tungkulin ba ng isang priest na mag-single out ng isang tupa? Tama ba na i-single out mo ang isang tupa at ikaw may isang grupong inaalagaan? Tapos may tupa kang parang itinatakwil at hindi itinatrato ng patas. Tama ba? Tama ba na pagtulong-tulungan nyo ang isang kawan, ang isang miyembro ng kawan, to the point na nakikiusap na sa inyo, napakasay atakihin na? Tama ba, priesthood? At sinabi ko, I have an instruction.
Ang asawa ng isang priest ay hindi dapat makisawsaw sa trabaho ng priest. Hindi na nga tama ang ginagawa ng priest. Sumausaw pa ang asawa. Sumausaw pa ang chapter coordinator. Sa akin ko kayo, kung ganyan ang gagawin ninyo sa kawan, tandaan nyo ito, priesthood. Hindi kayo ang nagtipon ng kawan. Ako! Ako ang nagtipon ng kawan. Hindi kayo. Hindi kayo. Ako ang nagpangahirap. Hindi kayo. Dumating kayo mga priest. Andiyan na ang kawan. Pinaalagaan ko sa inyo. Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Akala nyo sa inyo ang kawan. Hindi sa inyo. Hindi nyo kawan yan. Tagapag-alaga kayo. Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Nasaan kayo? Nung wala ako. Pinaalalahanan ko kayong priesthood. Sa mga casual nating pag-uusap, marami akong mensahe ibinigay sa inyo. Pero hindi nyo sinunod. Tinutulak ninyo ako doon. Pababa, pababa, pababa. Now it's happening. Basahin nyo. I will smear you with the dung of the cow. That is not what I am doing at you, priesthood. Ang kasunod, wawasakin ko kayo. I tell you.